So, andito ako sa Banateros, finally. O, di ba? Ang matatapang at wala ring mga takot. Ganun talaga pag yun, no, kapag yung pinaglalaban mo is totoo sa puso mo. Ayun, tama yan, ha, Ma'am Cathy. And of course, Coach Oli, baka may pambungad na handog ka sa ating mga tagapanood. At of course, kay Ma'am Cathy Binag. Ina-allergy ako. Allergy ka. Parehas kayo. Oo, Ina-allergy din siya. Pag nakakatabi ako ng maganda, Ay, medyo, grabe naman. medyo ano ko, ina-allergy ako. Kaya pa, Nasaan yung misis mo? May misis. Secret. hindi na ako makasalita. Ayun. Pero Wala na, nabulunan Pero na. akala ko Lalo na- dati sabi-sabi lang na sabi nila, uy maganda si si Cathy Binag sa personal. Mm. Akala ko lang, parang nambubo lang. Totoo nga, ang ganda. Oo. Grabe. Bihira po kasi talaga makakita ng, yung iba kasi puro ganda. Oo. Wala namang tapang. Ang tapang. O iba naman, maganda na matapang, parang Amazona. Wala namang utak. Di ba? Ay. Meron nga dyan mga pangit na bobo pa eh. Ay, grabe naman baka. Oo, di ba mukhang koka? Pero Ay, ganon. Hindi, yung ano, kayo naman, ano na naman Hindi, pinag-iisip baka nyo? sinaisip ko, Coach Oli. May- Pero iba talaga pagka nandito, napakaganda ng energy. Lalo na may katabi tayong maganda, matapang. Ito yung sinasabi na babaeng may yag balls. Ay, Oh, yes. Yan. Jay, baka may pangbungad na handog ko sa ating mga kababayan, mga tagapanood. At syempre, kay Ma'am Cathy Binag. Na ano rin ako na masyado akong May na-distract starstruck sa ka? starstruck ako kay Ma'am Cathy. Grabe naman. Siyempre, nire-reactionan ko yan eh. Oo. Nire-reactionan ko mga video niyan. Kaya talagang isa ako sa mga isa rin ako sa Una. humanga at talagang isa sa mga supporters ni Ma'am Cathy. Yan. pero mabait pala siya, no? Kasi akala ko nung una, napapanood ko lang, may puro tapang eh. Hindi, akala ko mataray, no? Oo, akala ko, estarira eh. Ah. Kumakain ng turon. Pero, Favorite ko. yan, napaka down to earth pala ni Ma'am Cathy, no? Pero, mas marami pa tayong malalaman regarding Ma'am Cathy Binag sa paglalaod ng ating live tonight, no? At syempre, Ma'am Cathy, no? Baka po pwede mo kami bigyan ng konting background kung sino talaga si Cathy Binag. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakakilala sa inyo, na konti na lang siguro kasi halos lahat na sa Pilipinas na marunong mag social media, kilala na po kayo. Pero doon sa mga hindi nakakakilala, bigyan po natin sila ng konting background kung saan nanggaling, paano baka pinanggalingan ni Ma'am Cathy Binag. Well, I'm a mom. Nanay din po ako ng 5 mababait na bless ako sa mga anak ko. So, and sa mga nagtatanong din ng aking edad, I'm turning 48 this year. Ayan. Diba? So, what do you call this? Ang trabaho ko po dati, I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians. Then, I'm also a chef. I love to cook. Ayan. Wow! Uy. Ang daming designation pala nito ni Ma'am. Yes, Sige po, go go ahead, ahead. I'm sorry. Then, may loyalty. Yung sabi ko, ang loyalty is my currency. Yan lang. Kaya, ever since then, kapag meron akong pinaglalaban, paninindigan ko yun, hindi para magsinungaling, but rather kasi kung ano lang yung katotohanan. Iyon, napakaganda ng bambungad ni Ma'am. At anyway, nagulat ako doon sa 48. Kasi kami, early 40s pa lang, pero pabulok na eh. Kaya ako nga ako yung pinakabata sa Banateros. Pero mas mukha pa akong matanda kay Ma'am Cathy. Hindi, marunong kasi mag-alaga. At nakikita ko si Ma'am, mahilig Masayahin. mag-exercise to. Tsaka Yung eating. positive lang outlook Yes, sa life. yes, Kaya ganyan, yes. no? Unat na utan mo mukha eh. Wala yung botox. Walang botox, no? Oh, original. Actually, ano masasabi mo doon sa unang bungad ni Ma'am? 48 ba? Bagay sa 51. Bagay sa 51. Tama. Sino si 51? 51, 3 years lang ang gap. Oo, ganun yung 3 years. Ganun ba talaga dapat? Oo. Pagka, no? Ba't ilang taong ka na ba? Si Banat by 48. 48. Si Banat Bay naman O, pala. teka muna, tapusin na natin yung personal. Masyado na Bakit okay. ba, bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, no? Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, diba na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako. Even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties. Kasi wala ako dito. Tapos I let it be.
Then nung nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yun, inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko, then I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mommy, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko. Tapos, kay God lang ako. I think it's God providence talaga yon. Tapos, until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito. Again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes. Ano yung kinukonvince mo? Matakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know, you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. You, of course, diba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that saan You're ka pupunta? fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth. You're telling the truth and everything. That's it. Ayun. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal First-hand experience. personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay, kaya Yes. matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya, Hindi, kasi baka ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan for the, yes. alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, ino-offer ako. Tatlo yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, in-offer ulit ako. Hindi talaga. I think kasi, ang dami kong makakaaway. So sobrang pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, Yeah. sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, gawain kasi ng iba yan eh. Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila,
Kaya palagi namin natatanong nila Coach Oli na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin, tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababati. Kasi remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ako because ng depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ako na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Ayun. Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, di ba? Oo. May freedom. Alam niyo ma'am, isa pa sa inaano ko sa inyo, yung sinasabi niyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, Yes. hindi ka takot ganon na ganon din po ang ng Banateros kasi lagi nga ako kaming na kadalasan mga magulang namin sasabihin medyo magdahan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganon din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga na yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Tama yung sinabi ni Coach Oli kanina kasi, kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talaga nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha niyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita sa TikTok, sa mga reels and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila, na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Diba? Kasi dapat, kung alam yung mali, huwag yung konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali Huwag sa kayo gulo. makisali sa gulo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista. Hindi ako tumatakbo, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pang lumalapit. Kung May sakasakali- tumawag lang, pero oo. na huwag babanggitin yung kanilang Oo, yes. pangalan. Yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo para tumigil ka sa pagsasalita at para ma-spare mo yung pangalan namin? Katulad yung mga binabanggit mong pangalan na hindi ko nababanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganun? I won't agree. Parang sa akin kasi, sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. And yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Yun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yon yung maganda yung magiging record mo. Di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung anong pinaninindigan mo, yung principle mo, di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said,
si God kasi enough na sa akin eh. I've experienced it eh, pero hindi ako naging masaya. Yun. Di sana nagstay ako doon, di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of Alright. course. So, Yes. Coach Oli, kanina may Ayun, sasabihin ka. kasi kadugtungan ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. Mm. No? Ano ba 'to ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Mm. Yung kasama ba yun sa sinasabi mo wag kayong makigulo dito? Oo, kasama na yon. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino nakaupo, alam mo yung, sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, di ba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang kaya presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So, even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And, you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So, they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papangalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gaano na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero, alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually, nag-usap na kami niyan eh, ni si Senator Bato. Nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, naman hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko, yung grupo eh. So, hindi ko, sino to, yung may evidence siya. Si Yung Calvo. Morales? Oh, si Morales. Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nikki Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So, yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan, di ba? Kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan nyong gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niyo naman, I'm a born-again Christian, but ko tinotolerate na nagmumura. I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga korap na politician. Naku, Yun lang ako. mabigat yan. May lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila Ma'am Cathy at napakalakas nung hawak na mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PIDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang ho sa kaalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o lagi nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo
Yeah. na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. You know, okay. Let's be real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong Yes. gumagamit, right? So, especially dun sa, ano namin, sa Circle mo. society namin, no, sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha, Yes. and everything. Ngayon, oh my God, ang Hayahay. kita, andyan lahat, di ba? Parang even may, di ba? I even tell my story, yung daughter ko naturuan, di ba? So, sobrang bulgar. So, bulgar, and then, you know, hindi nila yung matatago. Yun yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila, may social media. Dati kasi, nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung Television. network. television. You know, people has freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. You know, do it for the people. I understand that na-trauma kayo, nawalan ng iba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin, pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako minsan nga si Boss Data pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya kasi ganun pala yung pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so... Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung napapanahong issues kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez sa ni Abante. Yun. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi eh. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. 'Di ba? Parang saka mindsetting kasi sila always. Parang parang ako ng parang talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang Tumbukin style is mina-mindset nila yung mga mamamayang Pilipino na ay hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay yung police, kay Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin. Kasi halatang-halata naman, di ba? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. They're doing things na against it. 'Di ba? Sabi nga may mga lawyers diyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. 'Di ba? Nagmamagaling sila. Meron the way they look at Senate and Congress pag nag-iimbestiga sila. Napakadisente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko,
tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Di ba, hindi ano kayo, harassment yan. Di ba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Di ba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor Senate, is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Walanan mo nga. Wala Sino? nang iba kundi si Risa Ontiveros. Nako. Wala. Oo. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Yes. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Sikibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. Tsaka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Ako, naiiyak ako nung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. Solid. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So kahit kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses, pero I wanted to visit you nga eh. Hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama tayo magbumisita kay Pastor Kibuloy. Kasi Soon. ma'am, no, ilang beses na kayo napakapunta kay Yes, Pastor Apollo opo. Kibuloy kasama ng mga politician. Yes. Yun. Coach Oli, baka may follow-up yun. Si Miss Cathy, ang daming pasabog yan eh. No? O dami talaga. Tinatago ito eh, na hindi pa nilalabas eh, no? Kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo-relo. Nako! Meron akong katanungan kay Miss Oo. Cathy. Ano ba yung suot ng relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanumb ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, anesthesia. Oo, ganun. So yun yung feeling eh. Doon kasi, sabi nila, pag first timer ka, doon muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nagniwi. No, hindi. Hindi, pero I think no, it makes sense. Baka kaya sila humingiwi kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanay sila Nagkakaroon ng nawawala. sariling buhay, Reflex, muscle. exactly. Di ba parang reflex nila? Ang pangit, alam mo, hindi ko Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs, nakakapangit. Oh. Di ba? Bakit nyo ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano pa ba gusto nyo? Baka gusto Talaga, nila. mabaho. Baka may singaw. Baka gano'n ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry, skin. Dry. You can see dry, grayish.
Yung gums, yung teeth nila, iba-iba, sira. Yung sira-sira, Kasi buti nga chemicals nauso yun, ang no? veneers eh. Yeah. Chemicals yun, Yeah, no? yeah. Jay, may... Kaya pala. Pero teka muna, hindi sinagot ni ma'am yung ano eh. sige, Kasi relo, may pasabog din siya sa mga relos eh. Oo, ang relo ko Rolex, Panda. Ay, oo. At Yeah. least, di ba? Hindi naman politician si Transparent, di ba? Oo. Oo, Yeah. kasi Hindi kasi yan may pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog Yeah. na ewan ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya Hmm. hindi naman pala account niya yun, di ba? Yung mga, meron yung iba yung suit dati, iba yung suit ngayon, di ba? I did that. I did Kaya that. kailangan Yeah. check din natin. Well, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. Walang You can do whatever you want. Pero, trace the history. Yan, dapat Diba? Backtrack tayo. tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, Kaya diba? sabi nga naka-Seiko watch Yes, pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, naka Rolex na. Naka-Rolex na, diba? Yan. Pero At saka, nasashock ako kasi I love watches. Yes. And, nagkakulay kayo naman. yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. Okay. Oh. So, alam ko yun. Nasashock ako, my gosh, ang mahal niya na, 14M. 7 million yung ganun. Oo. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga Di kayo lulusot kayo lulusot. ha. Pero alam mo ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Oo. Di ba? Wala na. Oo. Pero alam mo, you cannot. Kasi, di ba, social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na magagawa. wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ang, But anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigess namin dito, hinihingi ko yung relo. ayari ka Hindi kasha, hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, then nakita niyo kanina, dami ng designation. Afford niya na makabili ng mga relo. Oo. ganyan. Oh, regalo naman to. Aminin regalo. ko naman. Ayun. Di ba? Anyway, Ano, Jay, kasi- diba? baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At speaking of relo, Yun, nung nakaraan, di ba, may nag-viral na parang naging mayabang, naging bastos na parang, bakit ko ibibigay relo ko sa'yo? Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Well, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be, to serve the people, hindi niya maiintindihan yung yung pagiging warm, and like what I said nga, na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao. So, hindi siya ganon, 'di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. Papadala kita ng medyo, relo. Oo. medyo katanggap-tanggap pa. Yes. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, nakaano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanilang buhay, inalay nila sa bansa. Yes. So, gaano lang yung relo para ibigay mo. Even though, sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na, mahal talaga yung Nasa relo 4 niya that time. million Mahal ata talaga yun. Siya, Nakita ko. bali 4.5. Yeah, di mahal umano. Magaling talaga ni Ma'am. Okay. So, napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon, nagano tayo. Kasi itong mga relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to before? Sobra. Kasi lantaran. O paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba? Parang may fashion show. Ayun. Di ba? Parang status quo, fashion show. Dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Pero diba? makikita natin yung mga hindi ko nga mabanggit yung pangalan kasi wala naman kami noon. Yung mga Cartier, Tarte, Cartier, Chanel, Christian Louboutin, di ba? Yun. Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yun. Ganun. Pero after a few years, ayun. Iba na. Teacher by Customized teacher. Parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Low Nasa end. 60,000 o 100,000. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng gano'n. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako,
yung 60,000 ko na yun, marami nang mapapakain yun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, Per magkano ba month. sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. Paano niya binili, di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. May nagsabi rin sa akin yan. Naku po. Sino Totoo kaya ilang naman sabi yan. ko? Mga kasamahan din nila. Ayan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila nagsasalita Yeah. kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people, is to serve the people, not to serve yung kasama mo, Yes. congressman. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag kapag umupo ka dyan, tas may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Mhm. Kasi may maling ginawa. Mhm. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. O eto po, umingi po ng tawad ang aking anak or umingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. Ganon. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. Ay, Kati, ayoko muna kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi, at least, hindi kanila yung pera eh. Mm. Di ba? Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman ang talaga nang gagaling. Yeah. Hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka, syempre, gustong kumita. Yun. Di ba? Yun naman, let's be yung katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am, kaya hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka kung si Pastor Apollo, si kay Buloy nga, 4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso pero binuhay pa. Sila sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito Yes. tayo. And mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, 2 sa kanila magsalita, magsabi talaga. Maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, ang kanyang base ng kanyang yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Tama. Di ba? Parang yun sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming natutulungang mga bata. Natutulungan. Tapos Hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng
kanilang simbahan. Totoo. Alam totoo. nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, Mhm. sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka... Philip, Salvador. Ayan. Basta yung nasa PDP laban, na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, Exactly. katulad ni PRRD. Mhm. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba ay iiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga Yes. sila nandun. Mm. So kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang ano natin, yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo, diba, na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso naunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon na yun, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Di ba? Saka hindi lang billion Trillion. Trillion. Oo nga, trillion na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo nga. Grabe, Oh no? my gosh. At Ito, ano Miss po? Cathy, ito alam ko, inaabangan to ng marami. At ang sarap ng kwentuhan, Bitawan mo na yan. ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference room. No? Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video? Antayin niyo lang si VP Sara. Yun! Ayun! May tinanong ka kanina eh. Tungkol sa love life eh. Oy, Oo. Tanong mo sa kanya ngayon. naiya ako, may camera. Ako na. Kung single si ma'am. Si Ma'am Cathy Binag. Oh. Single ba si Ma'am Cathy Binag? Single ako. Nako, ayun o. Single. Yung mga nanonood natin dyan, no? Kung gusto nyo lang single, i-share nyo na itong live natin para marami makapanood. Hindi. Joke lang. Alam mo, ang saya dito Juan. Kasi dati sabi ko, parang ayoko mag-guess sa kanila. Parang, Gusto mo maging maghanap ba na teras, ma'am? why not? Game. Pagkausapin si Hindi, alam mo kasi ma'am, hindi kami plastic eh. Hindi, I Alam like mo, that. di ba? I mean, Oo. hindi ko man nilalahat. Meron kasi mga mainstream na may mga bossing yan eh. Yes. Kuha lang ng kuha yan. Yes. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala sa magagawa. Tapos scripted yung iba, Yeah. no? Hindi Dito, ko na no? sila pangalanan. Dito, Wala. May Wala. binigay mo kami sa yung script, ma'am? wala. I like Hindi it. ko na Ako lahat ng pinagbabawalan. ano ko, ganon. Hindi, ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Wala. Yun talaga, everything I want kasi gusto ko talaga honest. Kasi Yes. nakikita ng audience Yes. yung kung totoo. You know? Please, kita ni ma'am, di ba? Walang bawal, walang walang Yes. script. Ano ba? Bawal. Bawal. Pati nga kung single siya, tinanong ko na eh. O, di ba? So, sabi ko, anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. Oh, Are you fine. single? Oh, I have a wife. My wife is Okay. there. Okay. Si Coach Oli, di ko alam kung... Ako, May single mga ako, anak po bata ako. pa ako. Oh, okay. At may ano dito, yung floor director natin, sana ma-invite natin siya ulit. Sure. Oh, yun, sure. ha? Anytime. Kay Ma'am diba? Cathy Binag na mismo na galing. Anytime diba? daw. May May babol tanong pa siya, pala no? akong tanong. Mm. Kasi parang hindi ata naitanong kanina. Sige. Ano masasabi niyo ho dun sa ipapatong di umano na kaso or ipapataw kay BP Sara na plunder? Ano kaya masasabi niyo dun? Anong Papatungkol dun sa 123 million confidential fund, DepEd, gano'n. Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni BP Sara, buksan nyo din lahat. mismo. 'Di ba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. 'Di ba? Hindi pwede kasing naka-center kayo sa kanya. Yes. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto nyo nang magkaalaman talaga, so yung kay President BBM, buksan nyo rin yon. Sa lahat ng maraming politician, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, And Speaker the rest of the- Romualdez and ano everybody. yan. Exactly. Oo. So kasi, ang dami niyong tanong, pero hindi niyo pinag-uusapan yung PhilHealth. Yeah. Hindi nyo, ayaw yung i-open up yung, kita yung flood control project. Wala na. Yung ano niya, yung nature na naglabas. So, yan ang pag-usapan nyo. Na Pag fact gumawa check. kayo ng batas, di ba? Anong ginagawa nyo dyan? Ginagamit nyo yung Congress for useless things, useless matters, sa totoo lang. Correct. At parang huwag tayong magkasya mga kababayan, no? Huwag tayong magkasya doon sa mga salita lang. Kasi from the very beginning, 2022, lagi nating naririnig yan, pero hindi naman natin nararamdaman. Hindi natin nararamdaman. Kaya sa mga susunod na eleksyon, kung kayo po ay may balak pang bumoto, piliin po natin. Lagi natin yun. Ang keyword lang dyan, resibo eh.
Etong tao na to, na tumatakbo, meron ba itong nagawa doon sa komunidad? Kung halimbawa, first time niyang tumakbo bilang politician, meron ba siya nagawa doon sa komunidad na kinabibilangan niya before politics? Kung may nagawa siya doon, hindi imposible na may magawa rin siya sa pagiging politiko. Yun. At Basahin. ito, may tatanong tayo kay Miss Cathy. Kung magiging presidente si BP Sara, ikaw sana gawing cabinet secretary ng Tourism. Tourism. Maganda yan, no? Whitey, Rodel. No, from Whitey Rodel. Well, let's cross the bridge when we get there. Ayun. Pero sa totoo lang, we have so many to offer. So much to offer in country natin. We have the best beaches. Yun nga nandito ako the last time. Sabi ko, ang dali-dali. Kung madadala, kung ako magiging tourism secretary, yung service ng Hong Kong, na-experience yun, di ba? Ang bilis. Nagsha-shopping ka, iwan mo lang sa store, i-deliver sa hotel mo. You don't need to bring it. Di ba? Tapos multifaceted kasi like different countries sila ang dami lang pagkain. Tayo, colonized tayo ng different country. Spain is a good one. The Spaniards for 420 years. Tapos Asia, then European and everything, right? Tapos yung discipline and cleanliness ng Singapore. Lagay natin dito yon. Lagay natin how they do it. Yung Japan, yung kanilang, ang tawag dito, yung pagiging honest and transparency nila and cleanliness pa rin. Yung pagkamagalang ng Japan. Yes, oo. So, we have so many things to offer. Look at Bali. They don't have, hindi magaganda yung mga dagat nila, pero 80% of their, yung pinagkukunan ng kanilang pinagkakakitaan ay turismo. So we can do a lot. Yes. Dami Kasi natin ito, paggagayahan. Sobrang dami. Ang Huwag na dali. lang tayo lumayo eh. Yeah. Peace and Order of Davao. Yes, that's true. Diba? Voted as how, Second, in the yes. world, diba? Second, sa Southeast Asia. Diba? At nag-first pa yun, ha? Yes, Nag-first of course. pa. Pa dati. So, may sumira lang, kaya naging second ngayon. So, hindi na kayo natin kailangan pang lumayo pa. Sa Davao na lang, una-una, yung... tsaka hindi lang sa Davao. No? Sa Kingdom. Isa pa yan. Kaya kailangan sa mas Glory trouble Mountain. Sa Glory If Mountain. you can go, Yeah. nakapunta ka na po ba sa Glory Mountain? Or Yes, nakapasok ako one time. Parang paraiso, di ba? Ang cute, di ba? Ang cute. Parang Actually, paraiso. nakukitan ako. Ay sige ma'am, pasyal tayo doon, lalo sa Kingdom ngayon. Oo. Ayun. Actually, I promised na I wanted to visit them one of these days. Okay. Kasi nga yung nag-siege Ayan, no? sila, sobra akong Yan, no? Yan, ang ganda naiyak yun. ako talaga dun sa nangyari. Tapos di ba yung after, my God, how can you, yung parang yung talaga yung faith nila kay God, yung after yung niyakap lang nila yung naiyak na. Iyakin ho ako eh. Naiyak siya talaga. Umiyak talaga siya. Kasi talagang yung pag yung di ba parang after nung ginawa ng mga tao, tapos biglang yayakapin mo lang. Niyayakap Alam mo nila. yun, sorry. Yun ay turo ni Pastor yun eh, po yung turo ni Pastor. love your enemies. Love your enemies. Yeah, Tsaka, ako ata, sasaksak. let's go. Lord, sorry. Let's Parang go si back. ano pala Umiyak to na eh. si Ma'am. Let's go back to tourism. Sige, Parang paiyakin si ano, pa natin. parang si- Paiyakin. Wag, Wag. ang babae. Parang si Boss Dada. Iyak ka na babae, ha? Sasaya yun kasi Oo, Tears kasi, of joy. umiiyak siya sa kasi di saya. ba, saan ka nakakita nun? Nakita nyo naman, araw-araw yan, how many days? It's not, hindi yan joke Yes. Dano Tapos kami. both side yun, yung mga police, tsaka tapos nakikita mo, meron pa ako nakita yung binatuta. Yes. Actually, Ay, kaya nako. siya naiyak dati sa Miracle. Oo, kasi Loving for your me, like, enemy talaga yung is a kapag yung miracle. ano ka talaga, yung, doon mo makikita na yung pag talagang yung Diyos talaga, yung God-centered yung buhay mo, no? Yung I want that. Sabi ko, parang sarap maging member ng KOJC kung magiging ganyan ako. Nakuha mo yun. Papengi, sorry. So, dugtungan ko lang yung sinabi ko kanina mapatungkol doon nga sa kailangan ni-adapt ng gobyerno, no? Na maaaring gawin pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Katulad lang ko niya, napakahalaga ho nung yung mga wiring kasi yan ang pinagmumulan ng sunog eh. Yes. Kadalasan sa Luzon, sa Luzon, yung Luzon tuloy. Lumusong na. Sa Luzon, no? Baha kasi, kaya Oo, Luzon. Hindi, pinapatawa ko lang si Ma'am Cathy, umiiyak eh. So sa Luzon, di ba? Kadalasan ng problema, sunog dahil sa mga wiring. So tignan nyo sa Davao, sa KOJC, di ba? Kung makikita nyo pala sa mga video namin, sa video ng SMNI, wala ho kayong makikitang mga Walang wires wiring, dyan, Yeah, wala ho kayong makikitang mga sabot-saring no? mga kontador or Grabe. mga wire na makikita nyo sa daanan. Kahit po kayo mismo yung pumunta sa Davao, wala ho, kayo mismo magpapatotoo na totoo ang mga sinasabi namin at buhay po kaming mga testigo dyan na talagang yan dapat
i-adapt ng gobyerno natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan. Dyan sa Davao talagang number one destination. Napakaganda, napakalinis, ang babait ng mga tao. Kahit madaling araw maglakad, walang mangyayari sa'yo. At isa pa, sa tourism, turismo na rin naman pinag-uusapan natin. Dapat talaga yung mga nasa turismo, yung mga ganito, mga gaganda. Kasi kagandahan ng Pilipinas ang pinapakita natin. But anyway, may puso, at saka I've stayed in Davao for 10 years also. Okay? So, I've seen the safety, yung safety, yes. yung discipline. Alam mo talagang, ang ganda kasi yung pag-partner, yung leadership and management. Maganda yun. Or speaking of tourism, yung video ba? Yung video, Yung video ba, sa tourism, galing sa labas ba ng Pilipinas nakuha o sa Pilipinas? And second question, kailan ba ilalabas yan ni VP Sara? Kasi alam ko yan ang ikaw, inaabangan. nagigil ka doon sa video. Hindi. Kasi Kasi kahit ang ako dami. gusto ko na rin makita yun eh. But anyway, lahat naman tayo nag-aabang dyan eh. No? But anyway, speaking of... Uy, ba't sagutin muna na? Hindi naman. Kailan ba ilalabas, ma'am? Sige. Hindi, yung yung unang question, kung sa Inter- ibang bansa ba galing ang video or sa Pilipinas? Alam mo, hintayin nyo na lang. Sabi sa inyo. And then, dapat ang tanong mo sa akin, ilan? Ay! Yun. Ilan. Ilan po yung video na hawak ni Bibi Hintayin na Sara? lang natin. Ganon din lang sagot? Niloloko ako nito si Mr. Niloloko tayo ni- Dapat yun ang tanong mo sa akin. Ganun But dito. anyway, balik tayo sa tourism. No? Kasi napaganda pag-usapan. Kasi yung bansa natin, kailangan dayuhin na uli. Kasi natatakot na naman yung mga yung mga banyaga, yung mga turista natatakot na naman. Kasi nung kailan lang may na-kidnap, di ba? Na Yes. foreigner. So now, balikan natin yung bakit tayo kinolonize ng Amerikano, Hapon, tsaka iba pang mga bansa. Dahil mayaman ng Pilipinas. Exactly. We have a lot to offer. Kaya Yes. nga tayo sinasakop Sobrang ng ibang yaman. bansa. Kasi Ninakaw ang ating kayamanan, mga minerals na, natural minerals na. mayaman tayo sa natural resources. Exactly. Kaya nga tayo nila sinakop. Kaya dapat maganda talaga yung pamamalakad ng turismo at syempre yung hindi namamanduhan, kung yung may Yes. utak talaga para sa turismo. Yes, dapat. Kung halimbawa, ikaw ma'am, ganito. Mm. Ikaw ang magiging tourism secretary, paano mo mailaalapit sa mga turista ang magagandang lugar natin sa Pilipinas? Well, number one, safety muna. Safety. Cleanliness, safety. Service. Tatlo lang yan. Cleanliness, safety, and service. Kasi, Davao. di ba? Oh, exactly, di ba? Para kasi, kapag pag nagka-travel kayo, anong gusto niyong punta? Anong masarap dito? Tapos yung service, di ba? Parang pag maganda yung pakikitungo ng tao sa'yo bilang turista, tapos you feel safe. Di ba? Babalik at babalikan ka. Yeah. Para sa akin, yung linis unang-una eh. Yes. Kasi doon na Yun nga, parang doon na cleanliness. nagsisimbolo lahat eh. Yes. Kapag malinis ang isang lugar, may yano mo na talagang disiplinado ang mga tao. Pangalawa, yung sa pagkain, alam mo na yun, kasi yung mismong lugar nga nila malinis na eh. Paano pa kaya yung pagkain? At tigit sa lahat, yung kaligtasan. Alam mo, doon pa lang, kung lahat ba ng mga tao doon sa lugar na yun, kung mga Mabubuti. masasama ba yun, may malilinisan or parang mamimaintain ba nila yung ganung kalinisan kung ganun sila kasama. So, ibig sabihin, doon nagsisimbolo lahat ng na yun sa kalinisan. Kasi Ma'am, diba, nasubukan mo nang kumain sa CR? Sa CR? hindi pa. Parang nag-isip ako. Nagulat ako. Napaisip ako sa tanong. Ako nga, hindi pa ako. Sorry. Hindi kasi alam mo, yan yung isa sa turo ni Pastor na nabalitaan ko. Yeah, tama yan. May ano po yun, may connect yan. Ang kanyang CR sa kanila, kailangan matuturing na malinis kung kaya mong kumain. And Oh, that's napatunayan a good namin yan. Yes. Oo it's a good model Ganun po. Sa pag napunta ka, kasi, nakapunta na po ikaw sa KOJC, no? Pero, kami kasi nagstay doon ng more than 1 month. Kami nagstay doon, no? Sitse. Lahat ng parte doon, CR, kusina, lahat doon. Kahit saan ka magpunta, malinis, mabango. Yun, ako, ganun. Malinis at mabango. Kasi kapag makikita mo yan pag nakikita mong malinis talaga yung tao, in and out, alam mo, yung kalooban nun, Malinis din. Diba? Tsaka pero yun alam mo, meron ding peking malinis eh. Yung si Dila, tsaka hubad. Naglilinis-linisan lang. Sino yung si Dylan? Hindi ko ata alam Si yun. Dila. Dila. Si Kong Dila. Ay. Oo. Yung lumabas yung dila. Oo, But diba? anyway, Anyway. Coach Oli, baka may, tanongin mo pa si ma'am. Oh.
Kanina, ang dami mong itatanong sa taas. Hindi, Kaya naubusan ka. Na-starstruck ka, no? Hindi kasi, alam mo, sa katunayan, kulang yung isang oras sa atin dahil ang daming pwedeng itanong kay Miss Cathy. So, balikan natin yung Congress. Ayan kasi, Congress o Senate. kasi mainit sila at gusto rin nila, parang nainggit. Nainggit kasi bakit sa Senado, parang gusto nilang pag-usapan din dyan sa Kamara, no? Sa tingin mo, kailangan pa ba yun? O i-play na lang nila, kunin na lang nila yung transcript sa Senate? Kung gusto lang naman nilang gumawa ng batas, pwede na yun. Hindi, tigilan yun No need. Nagawa na ng mas nakakataas na, well, magka-level naman, but kasi yung nandiyan sa committee nyo, walang alam sa batas, most of you guys, and kakainin na kayo ng buhay ni Digong, Yes. ni President Duterte, at baka pagpunta niya dyan, handang-handa siya, baka may may ilalatag siya mga sikreto nyo. Di ba? Hindi, alam nyo, para sa akin, wag na rin talaga. Ako, Kasi na. kung eto na lang yan ang hirap sa inyo, dyan sa Congress. Masyadong mataas yung tingin nyo sa sarili nyo eh. Kung Senate nga, dinurog eh. Kayo pa kaya? Ano yan? Ano pa bang kailangan na mga pag-usapan nyo doon? Na bakit kailangan pag-usapan nyo dyan? Sa Senate nga, hindi na nga halos umubra doon. Ayaw na nga umalis si PRRD. Di ba? So, para sa akin, hindi na kailangan pang pag-usapan dyan sa Congress yan. Speaking of Senate and Congress, Miss Cathy, I know it is early to ask you this question, pero meron na buo kayong line-up ng inyong mga iboboto bilang senador? Ako merong 5. Yung bago sa akin. Kasi given na yan sila Senator Bongo, tsaka sila Bato, anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Ayun, Sobra ko siyang love for some Gusto rin reason. namin yun. Actually, nung... Kasi, sorry. Nung last election, kung tumakbo siya, iboboto ko eh. Sayang, hindi siya tumakbo. Talagang may paninindigan. And ano siya like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Yung parang kinokorek niya. Pero rather than listening to him, tinake nila bad, yung parang tinake nilang masama. And he's a lawyer. He knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na. Di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami ng pinagdaanan. Yung mamang yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun as a politician. Yes. At higit pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Yung tinatanong niya about sa 6 trillion. Oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilib din kami dun sa kay Congressman Marcoleta. May paninindigan. Then yung second ko is yung second kong narinig si Doc Willie. Not really. Yung Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yes. And a person who's, yung parang nagkasakit siya, then he experienced it, tas yung talagang very devoted siya with health thingy, di ba? So I know that he will do good. Yes, kasi number one, yung health system natin sa Philippines, worst talaga. Yes, Grabe. exactly. Di ba? Katulad ng sinabi ni Doc na muntik na ako mamatay kung di ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. And those are the main and basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds na yun, nilipat pa. Di ba, how can you do that to yung mahihirap, di ba? Tsaka ang problema, ma'am, yung sa health yun, di ba? Sa health. Pero bakit mo dadalhin sa bridge? Exactly. Sa So tulay. parang saan ka po? Bakit? For what reason? Kasi Yeah. yun ang tao para sa health. Dadalhin mo sa tulay. Yeah. Tapos yung third ko, yung nag-declare si Attorney Vic. Rodriguez. Yes. Kasi yung si Pastor Kibuloy, nung may nangyayari sa KOJC, talagang sasabi ko, sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya. Ang dali lang manalo for para sa kanya. Tsaka marami siyang He napanalo deserve it. Exactly. ng mga Kung kaya politiko. ipanalo yung mga iba, kaya niyang panalo yung sarili niya. And he deserve it more than anybody else. You know? Yes. So, sa akin yun. Tapos yung ko nga, Pastor Kibuloy, yan, 5. Kong Marcoleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh.
Kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa ano na siya, sa Manila Hotel. Ah, yeah. Siya na, nagulat ako, tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak Nagpicture pa ako ako. kay Ma'am. eh, oh. But So anyway, kulang pa. Marcoleta, Pastor Kibuloy, Hindi ka pa kumpleto. Attorney Hindi Vic. pa, kulang pa. Kulang pa. Yung isa ko, also si yung magre-represent din sa entertainment industry. Iniisip ko, si Jimmy Bondoc. The reason why, sabi nga nila, Attorney. bakit siya? Eh di ba, hindi naman siya nakikibakaw. Sabi ko, secretly, tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Attorney siya Nag-aral ngayon. siya. Ngayon. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yun, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. And you know Yes. that he has good intention kasi nag-aral siya eh. Saka mahirap yung ginawa niya, Mama. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho sa umaga. Kumbaga, yung dedication mo nandun. Yeah. What more pa kung magtatrabaho sa Yeah, isang lugar. pupuntahan ko siya actually kasi gusto ko siyang kausapin. Ayun, Gusto ko, I want to learn more about it. Ganun kasi ako. Ma'am, kasi naging guest din namin, napakatalino. Mag-request ka, Ma'am, let me be the one. Punta Idol na tayo dun idol sa na ano yan. niya. Punta tayo dun sa kanyang Idol na restaurant. idol ko yan si magaling. Attorney Jimmy Bondo. Kaso nung time na yon, wala ako dito nun eh. Ayun. Kaya hindi Wala ko tayo siya dito. nakita. Wala Yeah. tayo Ay, dito. pati rin ba Wala ikaw? ako dito. Kasi pangarap ko yan na makita ko siya. Ah, Si Nakasama idol na- na idol ko talaga. Nakasabi wow. nila yun, yung mga kais ko dati, na kumakanta talaga siya sa mga gatherings. Kasi si Coach Olik, magkakasama kami. But barkada niya ni Coach. Jimmy Or- Bondo. Yeah, si So bago tayo magtapos, ayaw man natin magtapos. Oo. Kailangan Kulang na tayo sa oras. Pero abangan ninyo, part 2 kay Miss Cathy. Ayan. Pala desisyon na ako, no? Dinesisyon na ako. Banateras. Wala teres, no? But anyway, bago tayo Walang magtapos, sweldo. I'm willing to ano Ayun. you guys. baka, Para sa inyo. Oo. baka meron po kayo, Ma'am, last message sa ating mga kababayan, sa mga umiidolo po sa inyo. At alam ko, marami ka ng fans sa Kaya. Facebook. At yung mga abangan kay Miss Cathy. Iyan. Sige po, take it away, Ma'am. Well, ako, ang hinihingi ko lang sa mamayang Pilipino, again, maging matalino tayong pumili ng ating susunod na mga leader sa ating bansa. Para to sa kinabukasan ng ating pamilya at ating mga anak. And wag po tayo magpapaniwala sa puro salita lamang. Dapat ho, makita natin sa kanilang gawain. And tingnan niyo ho kung may mga nagawa dyan sa lugar ninyo, ang inyong mga binotong leader. And patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na tayo'y gabayan. Kasi hindi tayo magkakamali kapag tayo po ay nanatiling may faith sa Panginoon at hindi magsasawang itiwala ang ating buhay sa Kanya. God bless po. Yun. Teka muna, bago pala, last question na. No? Meron pa hirit Meron pa pala. Hindi, kasi marami siyang pasabog patungkol sa sige, mga gumagamit Oh. At alam ko hindi naman siya tatakbo. Pero paano kung sakaling hamunin kanila? O sige, drug test tayo. Oo naman. Ngayon na. Ngayon. Diba? Kasi ako sabi ko nga, kailan yung nag-start yung lumabas ako? August. 3 months yan. Pag ngayon, August, September, October, November kayo nagpa-blood test, hindi na totoo yung blood test nyo. Kasi Wala na. nag-cleansing na kayo. Yes, hindi na yung Oo, gumagamit. hindi na. Kabisado ni Fake Ma'am, yun. no? Fake yun. Di ba? Dapat 3 on the months spot. yun. Kung On the kailan spot. ka niyaya, Dapat Bakit? Teka muna. Okay. Ilang months? 3 months. Sa tingin nyo, ma'am, itong mga ibang nakasalamuhan nyo Mm. na medyo nabaon sa bisyo, Mm. kaya nilang tiisin yung 3 months na wala? Hindi. Ang bilis ng sagot eh. Hindi, kasi once you're a user and you, like, naging user ka, tumanda kang ganyan, user ka. Yun. Baka kaya takot sa drug test. Malamang. I guess. Oo, Diba? malamang. Or baka Jay? kaya mo kang namamaga, baka talaga nagki-cleansing dito. Anong namamaga? Di ba nakita niyo siya? Parang maga siya. Sino pa makeup artist niya? Parang ano? Maga siya. Manas. Manas. Sa Tagalog. yun. Pero si Ma'am Cathy, obviously hindi gumagamit. Kasi kung Ay. ganyan kaganda gumagamit, gumamit na kayo. Oo. Kung ganito yung gagamit. Joke lang, huwag nyo gagawin yun ha. Say no to drugs. Yan. Nakakapangit, nakakabaho, nakakasama ng ugali. Tsaka nakakabobo. Hindi lang Nakakabobo. gagawin. Yun. Jay, baka may last message ka. Siguro na lang sa mga kababayan na lang natin na mas doblehin yung ating pag-iingat dahil may paparating na naman na bagyo na ang pangalan na si Kuting. Ay, hindi pala. Anong pangalan ng bagyo na yun? Nakalimutan ko. Leon. 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 no? Si Bagay, Butol. maliit na Leon. Mag-ingat po kayo palagi at paalala lang po, no? Dumarating ang bangka pag wala ng bagyo. Salamat. Yun. Sinabi mo lang kagabi yan ha. Pero nagkamali ako eh. But anyway, Yan, perfect na.
Ngayon, sa Pwede mga... bang humabol? Sige. Okay. Oo. Sa mga tatakbo ngayong eleksyon, yung mga nakaupo dyan, lalo yung mga kongresista, nakakalabanin nyo, hanapin nyo na yung kanilang mga project at ilantad nyo sa mamamayang Pilipino nang hindi na sila iboto. Yan. Oh. But anyway, Master? sa akin naman, yung mga kababayan natin, long weekend po tayo. Mag-iingat po tayo lahat. At kung may mga pupuntahan kayo, siguraduhin yung mga dadaanan nyo ay walang baha para hindi po kayo ma-stranded. Mas maganda yung nag-iingat kaysa yung nandun na tayo, mahirap yung nandun na tayo sa sitwasyon. Stressful po yun. Tsaka, yung mga bahay po natin, huwag kakalimutan, ilak, yung mga switch, iano natin, baka bumaha. Yun lang. Basta, happy weekend po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo at magkita-kita po tayo sa susunod na live ng Banateros. Coach? Yung sa akin naman, yung mga kinuwento sa akin ni Miss Cathy, abangan nyo sa vlog ko. Ang tagal nila ng kwentuhan kanina. Andun eh. Oo. Andun yun. Kasi ano doon, may pangalan yun. At bago tayo, Pinangalanan. sumigwig. Abangan nyo sa akin. Okay. Sumigwig Coach pa talaga. Oli Newsly. Jay, at bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, Yeah. 54 days na lang. 54 days. Banateros, Pasko na. Ayan o. Oy, Wow. I-guess natin ulit si Ma'am. magbe-birthday ka na ng birthday mo. December 1. Wag unang muna. araw. Magpi-50, ay 40, 50. Alam mo, okay lang. 40. alam niyo ma'am, total malapit na yung Christmas. Tumatanggap kami na relo. Sige, ingat ko kay PRRD, kailangan nila ng relo. Ayan, mamimigay agad yan. no? Ayan o, may logo ng President of the Philippines. Republic Pero of the meron akong gustong sabihin eh. Ay, ano yan? Pero ang gusto kong magsabi, Oo. si Miss Cathy na, para maiba tayo. Sige. Ma'am, Okay. Kita-kita po tayo muli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si... Coach Oli. Ako po si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. At syempre kasama natin si Ma'am Cathy Binag. Yes. Yan. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.